Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng salita. Kung meron po kayong mga dalang Biblia, ay samahan niyo po ako sa pagbasa sa Matthew chapter 28. Magsisimula sa verse 16. At ganito po ang ating mababasa. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Let those ears who hear, let them hear. Makakaupo na po tayong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Happy anniversary po sa ating lahat. At welcome po doon sa mga bagong muka at gayon din yung matagal na nating mga nakakasama at matagal na nating hindi nakakasama at ngayon ay nandito sila. Welcome po sa ating lahat. Dito po sa ating binasang verses sa Bible, ito po ay alam natin na ito yung tinatawag na Great Commission sa Matthew chapter 28. At makikita natin dito kung paano sinabi ni Jesus Christ na meron siyang authority at makikita natin na sabi sa kanya, na sinabi niya, "All authority has given to me." At kung titignan natin dito, doon sa ministeryo ni Jesus Christ, may instances doon na tinatanong siya, no? Tinatanong siya ng mga Hudyo, "Anong authority mo para gawin itong mga bagay na ito?" Kasi ang dami niyang ginawa. Nagpakita siya ng miracles, nagpakita siya ng mga bagay na hindi nagustuhan ng mga Hudyo nung time na yon. At ang tanong sa kanya, lagi, no, in what authority you do these things? In what authority you do these things? At yung response ni Jesus Christ doon sa mga pagkakataon na itong mga Hudyo na ito nagtatanong sa kanya, ang response ni Jesus Christ ay ganito. Sasabihin ko sa inyo kung anong authority ako nagsasalita o ginagawa ang mga bagay na ito, pero tatanungin ko kayo ng isang bagay. No? Hindi direkta ni Jesus Christ sinasabi, ang authority na ito ay galing sa Diyos. Ang sinasabi niya sa mga Hudyo na nagtatanong sa kanya, in what authority you do these things, doon sa instances na yon na recorded sa gospel, ang sinabi ni Jesus Christ, magtatanong ako sa inyo ng isang bagay, pag nasagot nyo ito, ay sasabihin ko sa inyo, in what authority I do these things. At tinanong niya yung mga Hudyo, at ang tanong niya, baptism of John the Baptist, ito ba ay sa Diyos o hindi? At hindi nakasagot yung mga Hudyo. Pero makikita natin, binasa ni Ate Lorraine yung buong chapter ng 28 at makikita natin doon na muling binuhay si Kristo mula sa mga patay, nagpunta yung mga Maria doon sa libingan at nakita niyang wala nang tao doon. Nagpakita sa kanilang anghel at in-announce yung resurrection ni Jesus Christ. After ng resurrection ni Jesus Christ, dito sa chapter 28 na ito, tinawag niya yung 11 na disciples niya kasi wala na si Judas eh. No? Nagpakamatay na si Judas eh. No? Tinawag niya itong kanyang mga alagad at doon niya ibinigay sa kanila yung commission. At pansinin natin mga kapatid, no? Pansinin natin yung wording ni Jesus Christ. Ang sabi niya doon, authority was given to me. Sabi niya doon, no? Sabi niya doon, all authority in heaven and on earth has been given to me.
Yung authority sa langit at sa lupa ay ibinigay na kay Kristo. At yung wording ni Jesus Christ doon, it is given to me. Ibinigay sa akin. At kung titignan natin yung humility ni Jesus Christ doon sa idea na ito ay ibinigay sa akin ng Ama. Yung authority ay ibinigay sa akin. Hindi niya ina-assume na meron siyang authority kung hindi ibinibigay niya sa Ama yung glory na itong authority na ito ay binigay sa Kanya. Na maraming mga Kristiyano ngayon, maraming mga nagsisermon, nagpipreach, maraming mga pastor na sinasabi nila palagi na meron silang authority. Meron silang authority over sa kanilang mga members. Narinig niyo na yon? Yung idea na yung pastor, merong authority siya sa kanyang mga members. Maraming ganyan, lalo na sa Pilipinas, no? Yung pastor, sasabihin yung miyembro niya, bawal mong pakasalan yan. May authority ako over you. Hindi pwede yan, no? O kaya, ikaw, wag mong tatanggapin yung trabaho na yan kasi may panglinggo. May authority ako over sa'yo. Hindi ka makakasimba ng linggo, wag mo yung gagawin. No? Pero si Jesus Christ, yung humility niya, pinapakita niya dito na itong authority ay binigay lang sa akin. Tapos yung mga preacher ngayon, sinasabi nila meron silang authority over sa kanilang mga members. Pero ang katotohanan ay ganito, mga kapatid. Wala po kaming authority over sa inyo. Ang may authority ay si Kristo at ang kanyang salita. Kaya kapag kayo ay tinuturuan, kapag nagsisermon sa inyo, may authority yung pagpipreach. Bakit? Dahil ang ipinipreach ay hindi yung aming sarili, kundi si Kristo na siyang namatay para sa inyong mga kasalanan. Kaya siya yung may authority. Ngayon, ibinigay na sa kanya yung authority. Sabi sa Philippians 2:5-11, "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in likeness of man, and being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, and even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." And Jesus Christ emptied himself. Hindi niya tinignan yung pagiging pantay niya sa Diyos. He emptied himself. Hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos, nakitulad sa mga tao at namatay sa krus. And because of that, partly, ay ibinigay sa kanya ng Diyos yung authority sa langit at sa lupa. Ngayon, meron na siyang authority sa atin. At itong authority na to na meron si Jesus Christ, yung ginamit niya para isend yung 11 disciples sa mundo. At makikita natin sa kasaysayan kung paano binago nitong 11 na ito yung mundo. Nandito tayo sa bayan ng New Zealand. Considered West, na ang tradisyong ito ay Kristyanismo. Kung pupunta tayo sa Europa, sa Amerika, sa maraming parte ng Asia, ng Africa, makikita natin yung Kristyanismo ay nandun sa mga bansang iyon. The authority was given to Christ at ibinigay niya yung commission sa kanyang mga disciple. At itong 11 disciple na to, ay meron silang commission. Ano yung commission sa kanila? Go therefore and make disciple of all nations. Sabi doon, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. Let's notice that wording of Jesus Christ when he said, "Go therefore."
Go therefore. Hindi niya sinabing, go, invite them to come in. No? Ang sinasabi ni Jesus Christ dito, go therefore, pumunta kayo doon at ihatid niyo yung mabuting balita sa kanilang mga pintuan. Hindi niya sinabi na imbitahan mo sila dito sa loob ng church. Hindi. Ang command sa mga disciple, ang commission sa kanila, ito ang gospel, ipinakita ko sa inyo, ako'y muling nabuhay para patunayan ito ay totoo, itong gospel na ito ay dalin mo sa pintuan ng lahat ng tao. Go therefore. Dalin mo itong gospel na ito doon sa dulo ng daigdig. And bring the gospel to them. No? At tayong mga Kristiyano, mga kapatid, no? Minsan hindi natin nare-realize yung katotohanan na tayo ay sinend ni Kristo para ipalaganap yung gospel. Isipin natin, mga kapatid, no? Si Kristo nga bumaba sa lupa para gampanan yung kanyang ministeryo. Ganon din naman tayo bilang mga mananampalataya, bilang mga disipulo ni Kristo, ay humayo tayo at dalhin yung mabuting balita sa mga taong hindi pa nananampalataya. Disciple nations. Ayun yung mandato sa 11. Isipin nyo, mga kapatid, no? 11 na tao. Ang mandato sa kanila ay yung mga bansa ay gawin yung Kristiyano. Yung mga bansa ay gawin yung Kristiyano. At nagtagumpay itong 11 ito. At kung makikita natin sa kaysaysayan, ay iyon nga ang naganap. Kung paanong lumaganap yung Kristyanismo. At nung nagsisimula, itong mga alagad na ito ay hindi ganon. Sa loob ng mahigit 300 taon, nang nagsisimula ang Kristyanismo, sila ay pine-persecute. Until the Edict of Milan ni Emperor Constantine, nung sinabi niya yung Kristyanismo na ang magiging religion ng Roman Empire. Pero before that, itong mga Kristiyano na ito ay pine-persecute, pinapatay, pinapakain sa leon, ginagawang suluan sa kanilang mga kaharian. Itong mga Kristiyano na ito, itong mga disipulo na ito, mga kapatid, natatakot na sila para sa kanilang buhay. Nung time na namatay si Jesus Christ, ang natural succession ay ganito, sila rin naman ay papatayin. No? Pero sa kabila nitong mga threat na ito sa kanila, kinumission sila ni Jesus Christ at ito ay kanilang isinagawa. Sabi doon, baptizing them in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. We can debate all day regarding baptism. Kung babautismuhan ba ang bata o hindi. We can debate on that all day. Pero ang inuutos ni Kristo dito, whether you believe on credo or pedo baptism, ang inuutos ni Kristo dito, yung mga nadisipulo nyo ay bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At tayo bilang mga mananampalataya, dapat tayo ay bautisado. Whether nung bata tayo o ngayon na tayo matanda na, dapat tayo ay nabautismuhan. At mga kapatid, we are by baptism bound and must obey. Ang ibig sabihin nun? Binautismuhan tayo at yung pagbabautismo na yon sa atin, ang magbabound sa atin o magtatali sa atin sa pagsunod kay Kristo. Maarami sa atin na bautismuhan tapos bumabalik sa dating buhay. Na para bang si Kristo ay walang iniwan na utos sa atin. Pero ang katotohanan ay ganito. Nung tayo binautismuhan, namatay tayo sa ating sarili at tayo nabuhay kay Kristo, at sa pamamagitan ng bautismong ito, tayo ay susunod kay Kristo.
At yun yung dapat ituro natin. Ito yung itinuro ng mga alagad. Sumunod kayo kay Kristo. Anong ibig sabihin ng pagsunod kay Kristo? Make Jesus your Lord. Maraming magsasabi at maraming magdi-debate, lalo na sa Kristyanismo, na magsasabing, hindi mo kailangan sumunod kay Kristo para ikaw'y maligtas. Totoo naman. The initial moment ng iyong justification ay sa pananampalataya mo lamang. No? Kung ikaw'y nanampalataya, ikaw ay justified. Pero kung walang pagsunod at walang pagpapailalim sa pagiging Panginoon ni Kristo, maaaring walang kaligtasan. Dahil ang ebidensya ng iyong kaligtasan ay ang iyong pagsunod. Kaya nga itinuturo sa mga mananampalataya na ituro nyo na sumunod kay Kristo. At gayon din, kung ikaw ay nagtuturo, ikaw din ay sumunod. Huwag kang maging parang Pariseyo. Kasi yung mga Pariseyo, sabi, ito, tinuturo nila ito, pero hindi nila ito ginagawa. Pero tayo bilang mga mananampalataya, may itinuro sa atin na bagay na ating sundin, gawin natin ito. Sumunod tayo sa inutos ni Kristo. Mga mananampalataya, mga kapatid ko kay Kristo. We are not to live as if Christ didn't leave us commandments to follow. Hindi tayo mabubuhay sa buhay na ito bilang mga mananampalataya na pinag-alayan ni Kristo ng buhay na para bang walang ibinigay na utos sa atin si Kristo. At ito, yung itinuro sa atin. At ito yung ating susundin. Ito yung ating susundin. Marami sa ating mga mananampalataya na nanalangin tayo sa Diyos. Nananalangin tayo sa Diyos, ang lagi nating prayer, Panginoon, mangusap ka sa akin. Diba? Lagi nating prayer yon. Panginoon, meron ako mga desisyon sa buhay na aking gustong gawin. Mangusap ka sa akin. Yung iba magpe-pray pa, Panginoon, pwede bang audible yung pakikipag-usap mo sa akin? Para maintindihan ko naman. No? Maraming Kristiyano ang nananalangin, Panginoon, mangusap ka sa akin, pero hindi nagbabasa ng Bible. Paano yun? Ang pangungusap ng Diyos ay sa kanyang mga salita. Ngayon, sabihin natin, Panginoon, mangusap ka sa akin, pero lacking ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, pag-aralan natin to para maunawaan at malaman natin kung ano yung dapat nating sundin. Kaya marami sa atin hindi makasunod kasi hindi alam kung ano yung susundin. Pero itinuro ito ni Kristo, bautismohan sila sa pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa aking mga palatuntunin. Pangatlong bagay, mga kapatid. Yung huli, sabi niya doon, and behold, I am with you always to the end of the age. Isa ito, mga kapatid, sa pinaka-comforting na promises sa Bible. Jesus Christ said, I am with you always. Yung I am na ito, ang direct translation nito ay ego eimi. Ibig sabihin ng ego eimi, ito yung wording na ginamit ng Diyos nung isinugo niya si Abraham, si Moses. Nagtanong si Moses, anong pangalan mo para alam pag kinausap ko sila, alam kung sino yung nagsugo sa akin. Ang sabi ng Diyos, I am, ego eimi. Ito yung ginamit ni Kristo dito. I am with you always. Hindi niya sinabi dito na, I will be with you always. Ang sinabi niya dito, I am with you always. Yung pagiging Diyos ni Kristo ang kasama natin sa pagtupad dito sa commandment na ito, dito sa commission na ito. Ito ay isa sa pinaka-encouraging na promises sa Bible. I am with you always. At itong pangako na to ay meron tayong constant and perpetual
presence ng Diyos, ni Kristo sa ating mga buhay. Kaya paano tayo matatakot sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay na ito kung si Kristo ay kasama natin? Hindi tayo mag-isa. Iwan man tayo ng lahat ng ating kaibigan, hindi tayo mag-isa. Bakit? Dahil nangako si Kristo na sasamahan niya tayo. Nung time na tinanggap natin si Kristo, yun yung time na yung Holy Spirit ay sumaatin. Sa pamagitan nito ay kasama natin si Kristo sa lahat ng panahon ng ating buhay. He is with us daily to pardon and forgive, with us daily to sanctify and strengthen, with us daily to defend and keep, with us daily to lead and to guide, with us in sorrow and us in joy, with us in sickness and with us in health, with us in life and with us in death, with us in time and with us in eternity. Jesus Christ is with us. This is the promise that was given to the disciple and extension to us bilang mga Kristiyano. Alam niyo ba kung bakit mga Kristiyano ang pinakamatatapang na tao sa mundo? Hindi yung mga taga-tundo. No? Hindi si Ate Abby taga-tundo yun eh. Pero yung mga Kristiyano, bakit? Dahil hindi sila mag-isa. Lagi nilang kasama si Kristo. May pinagdadaanan ba kayo ngayon? Kasama niyo si Kristo. Kaya ang sinabi niya doon sa kanyang katuruan, dito rin sa Matthew, sa mga naunang chapter, ano yung sabi niya doon? No? Do not be anxious. Bakit? Dahil kasama natin si Kristo. Kasama natin si Kristo. Kaya nga, itong mga disipulo na ito, nung sila ay pumunta sa iba-ibang bansa, actually, kung babasahin natin yung Acts, makikita natin doon yung persecution kay Peter. No? Sinabihan siya, huwag niyo nang palaganap yan. Pero sabi niya doon, hindi pwede. Hindi pwede yun. No? Si Martin Luther, sinasabihan siya na i-renounce mo na yung iyong sinabi. Pero sabi niya, hindi pwede. Dahil ito yung katotohanan. Ang kasama niya ay si Kristo. At tayong mga mananampalataya ay kasama natin si Kristo. Kasama natin si Kristo. Tayo bilang mga mananampalataya, pinakamatatapang na tao dahil si Kristo ay Diyos at siya yung ating kasama. Nabanggit ko ito nung camp, ulitin ko lang yung story. Ito ay story behind dun sa hymn na I have decided to follow Jesus. Alam niyo yung kanta na yon? Actually, maraming mga churches at mga banda ngayon ng mga churches na ginawa ng rendition itong kanta na ito. Pero ito ay hymnal. Sabi dun sa kanta, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No? I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The world before me. The cross behind me. No turning back. No turning back. Itong kanta na ito ay nabuo dahil kay Nokseng, isang Indian. No? Isang Indian. Nung time, 1800s, may mga missionary sa India. Nagpunta sila doon. Nag-mission sila. Although, itong lugar ni Nokseng ay talagang nakakatakot yung kanilang tribo. Kasi mamamatay tao itong mga to. No? Pero, hindi natakot yung mga misyonero, pumunta sila doon. At na-convert si Nokseng at ang kanyang pamilya sa Kristyanismo. No? Na-convert si Nokseng at ang kanyang pamilya sa Kristyanismo. Pero, galit na galit yung chief ng tribo. Nagalit yung chief ng tribo. Bakit? Kasi, hindi pa pwede silang maging Kristiyano. Dapat doon sila sa dati nilang relihiyon. No? At sabi kay Nokseng,
talikuran nyo yung inyong pananampalataya, kapag hindi nyo yan tinalikuran, papatayin ko kayo. Papatayin kayo. Pag hindi nyo yan tinalikuran, papatayin ko kayo. Si Nokseng, yung pamilya niya, siya, tsaka yung kanyang asawa, at yung kanyang dalawang anak, ay pinatawag sa gitna ng kalipunan nitong tribo na ito. Sabi sa kanya, nung chief, talikuran mo na yung iyong pananampalataya kay Kristo, at ikay manumbalik. Alam niyo sabi ni Nokseng, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Inutos nitong chief na patayin yung dalawang anak. Pinatay yung dalawang anak sa harapan ni Nokseng. Ang sabi niya, habang nangingisay yung dalawang bata, sabi nung chief, kung hindi mo tatalikuran yung pagiging Kristiyano mo, ay papatayin ko yung asawa. Ang sabi ni Nokseng, though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. At pinatay yung asawa ni Nokseng. Harap-harapan sa kanya. At huling pagkakataon ni Nokseng para tumalikod dun sa kanyang pananampalataya. At sinabi ng chief, talikuran mo yan, kundi papatayin ka na. Namatay na yung iyong anak at iyong asawa, ikaw na lang mag-isa, talikuran mo na. Alam niyo sabi ni Nokseng, the cross before me, the world behind me, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back. Pinatay si Nokseng on the spot. Buong pamilya niya, yung dumanak na dugo, para lang maawit natin itong kantang ito. Alam niyo mga kapatid, may miracle na nangyari nung time na yon. Yung chief nila, nagtataka, bakit ito'y nanampalataya doon sa tao na hindi naman taga rito? Itong si Kristo na nabuhay 2,000 years ago, bakit siya ba't siya sinasampalatayanan? Nagtaka itong chief na ito at ang miracle na nangyari, ang sabi ng chief, susundan ko rin si Kristo. At sumunod itong buong tribo na ito kay Kristo at hanggang ngayon doon sa area nila, majority sa kanila ay Kristiyano. Na maaaring tayo bilang mga mananampalataya ngayon ay natatakot to go therefore and make disciple. Pero si Nokseng, sa kabila ng nandun na yung papatay sa kanya, alam nyo, anong meron kay Nokseng? Si Kristo na hindi siya iniwan. Si Kristo na hindi siya iniwan. After all these things, mga kapatid, after nung authority ni Jesus Christ, after do sa utos na make disciple of all nation, after dito sa sinabi ni Kristo na I am with you always, alam nyo mga kapatid, marami sa atin magdadahilan pa din at sasabihin, hindi ko kaya. Marami sa atin magdadahilan pa rin at sasabihin natin, hindi ko yan kaya. Marami sa atin sasabihin, hindi ako capable na dalhin yung gospel dito sa mga tao na ito. Hindi ako pwede sa ganyan. Attendee lang ako sa church. Maaring sinasabi natin bilang mga mananampalataya, there is nothing in me that can be used by God. At tinitignan natin yung ating sarili at tinitignan natin, makasalanan ako, mahina ako, hindi ko kayang gawin yung commission ni Kristo. Pero balikan natin yung mga naunang verses, mga kapatid. Sabi sa verse 17, and when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Ito bang 11 na ito, lahat ito ay matatag yung kanilang pananampalataya? Lahat ba ito ay sigurado sa kanilang gagawin? Hindi. Sinasabi rito na ilan sa kanila ay nagdadalawang isip. Yung iba sa kanila ay nangangamba. Pero alam nyo, sabi sa John chapter 2, na alam ni Kristo ang puso ng bawat tao.
Alam ni Kristo na yung kanyang mga alagad, ang ilan sa kanila ay nangangamba. Ang ilan sa kanila ay maaaring nagdo-double-minded. Ang ilan sa kanila ay maaaring natatakot para sa kanilang buhay. Pero alam niyo mga kapatid, yung meekness na ipinakita ni Jesus Christ sa kanyang mga alagad, sabi po mga kapatid sa Isaiah chapter 42 verse 3, sabi ganoon, a bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench. Anong ibig sabihin nito? Na itong mga alagad na ito, pwede namang sumbatan ni Kristo eh. Pwede niyo naman sabihin, hindi niyo ba nakita yung mga miracle na ginawa ko sa harapan ninyo? Hindi niyo ba nakita na ako'y muling binuhay ng Diyos at ngayon kinukommission ko kayo para gawin itong mga bagay na ito? At ngayon, kayo ay nagdadoubt, hindi niya ginawa itong bagay na ito. Bakit? Dahil para kay Kristo, sila lamang ang pag-asa natin ngayon para tayo ay makapanampalataya. Sila lamang ang pag-asa natin para tayo. Meron silang kahinaan, tauling din naman sila din naman ay natutukso, sila din naman ay nagkakasala. Pero sa kabila ng mga bagay na yon, nagpakita si Kristo ng meekness para sa kanila at ngayon nandito ang Kristyanismo sa harapan natin at ang gospel ay linggo-linggong ipinipreach sa ating mga kalagitnaan. Yung authority ni Jesus Christ ay nandirito pa rin dahil dito sa mga taong ito na hindi natakot. Sila ay sumunod. At kung pag-aaralan natin yung kasaysayan nitong mga alagad na ito, grabe yung kanilang kamatayan. Pinako sa krus, pinakuluan ng buhay. Pero sa kabila ng mga bagay na ito, ang kanilang pinanghawakan, Jesus will always be with me to the ends of the age. Marami dito gumraduate ng lay leadership training at baka meron pa kayong doubt sa inyong mga puso. Bilang inyong tagapagturo nung time na yon, china-challenge ko kayo mga kapatid. Meron sa inyo mga nagtatanong, paano ko yung i-share yung gospel? Hindi ko naman kaya. Hindi ko naman alam yan. Baka magkamali ako. Pero alam niyo mga kapatid, mga graduates, si Kristo ang ating kasama. Wala nang iba pa. Wala kayong ibang mas gugustuhin kasama maliban kay Kristo. Tayo pong lahat ay tumayo. Simula nung nagsimula tayo kaninang umaga, kung titignan natin yung pattern ng ating service, makikita natin doon, o kinanta ng mga adult, sabi doon, lakad-lakad. No? Lakad-lakad, pagpatuloy. Pag umurong. Tumayo si Mang Pen dito, ang pang-8 taon natin, may warning. Tayo ba ay lalago o hindi? Dahil kung hindi, tayo ay puputulin. At trabaho ito ng bawat isa sa atin ng mga mananampalataya para isagawa ang bagay na ito. Hindi ito trabaho lamang nung pastor. Hindi ito trabaho lamang nung mga leader na nakikita natin sa harap ng church. Ito ay trabaho ng bawat isa sa atin ng mga mananampalataya para isagawa ang bagay na ito. Isang bagay lang mga kapatid sa aking pagtatapos. Sabi doon ni Kristo, I am with you always to the end of the age. May encouragement doon mga kapatid. Alam niyo yung encouragement doon sa I will be with you always to the ends of the earth or to the ends of the age. Ibig sabihin,
hanggang sa dulo at dumating si Kristo at bumalik si Kristo dito sa ating kalagitnaan, magpapatuloy yung ating pananampalataya. Magpapatuloy yung Kristyanismo. Bakit? Dahil pangako niya na He will be with us to the end of the age. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay niyo sa amin. 8 taon, Panginoon, ng iyong katapatan. Paaring, Panginoon, sa 8 taon na yon, kami ay nagdududa sa iyong gagawin sa aming buhay. Maaring sa loob ng 8 taon na yon, Panginoon, ay may mga pagsubok kaming dinaanan. May mga bagay na kami maaaring dumaan sa kapagsubukan, pero kami iyong pinagtagumpay. Panginoon, tulungan mo po kaming alalahanin ang iyong pangako na kami ay iyong sasamahan. Kami ay iyong sasamahan at hindi pababayaan dahil ito ay iyong pangako. At kailanman ang iyong pangako ay hindi nababago at ito ay iyong tinutupad. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.